Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Kim, paano ka hindi na aksidente? Sumakay ka ba ng mabagal dahil alam mong mangyayari ito? Hindi naman ito ang unang beses ko sa pagbibisikleta, mayroon akong sixth sense hihihi pagmamayabang ng siraulo. Yan ang galing ng tropa ko, pwede nga talaga tayong manalo dito sa lita ng ongas. Oo naman, mananalo tayo dito sa lita din ng siraulo. Ang mga koponan na pumasa sa unang yugto ng preliminary round ay dapat maghanda para sa susunod na yugto ng preliminary. At ang mga hindi nakapasok sa unang yugto ay maaari nang umuwi. Ang susunod nating ruta ay ang daan sa bundok na nakikita ninyo sa likod ng lugar ng kaganapan. Ang bawat koponan ay dapat pumili ng kanilang rider para sa ikalawang yugto at lumipat sa susunod na ruta. Ang mga riders na nakilahok sa unang yugto ng preliminary ay hindi maaaring lumahok muli sa ikalawang yugto. Makitid ang daanan at maaaring magdulot ng aksidente, kaya't magsasagawa tayo ng karera sa grupo ng 7 tao sa bawat pagkakataon. Mangyaring tingnan ang electronic display ng koponan. Pinakita naman ang ating bida na nakaupo at abala sa pag-aaral. Bigla naman may lumapit na ongas sa ating bida. Nandyan pala siya sa lita ng ongas. Hummingbird crew sabay tawa ng ongas. Napatingin naman ang ating bida sa mga ongas. Sa tingin ba niya ay library ito o ano? Bakit siya nagbabasa ng libro dito mag-isa? Nasa Syra ang mood eh. Hoy, bakit mo siya ginugulo? Hayaan mo siya mag-aral, hahaha. Sorry haha. Napadaan lang ako para kakamustahin, sana kita kasi nasa pareho tayong bracket ng team mo. Hoy, tara na. Wala namang masyadong makikita dito, puntahan na lang natin ang ibang mga team. Hindi ko na kailangang makita ang iba pang miyembro ng team matapos kong mapanood ang inyong team leader na halos matapos lang sa 5 minuto at 30 segundo kanina. Anyway, kahit bagsak kayo sa preliminary, huwag kayong panghinaan ng loob at mag-aral ng mabuti, hahaha. Sabay umalis na din ang ongas. Napatingin naman si Jay sa mga mayabang na ongas. Hoy, nakita mo ba ang bike ng nerd na yon? Parang nakakita siya ng lumang bike tapos nilagyan niya ng aero wheels, ang cute. So sino ang sasabak sa susunod na round, pagtatanong ni Dom. Tignan mo, mamuno sa team ay may napakalaking pressure. Kung sasakay ka mag-isa at mabibigo ng mag-isa, at least sasama ang pakiramdam mo. Salita ni Dom. Kaya ako na ang pupunta ngayon, pakiramdam ko kailangan kong magsakripisyo para sa team kahit isang beses, salita ni Mino. Nga pala, nasaan si Jay? Bakit bigla na lang siya nawala, salita ni Jun? Baka nagkulong na naman yung nerd na yon sa isang madilim na sulok at nagbabasa ng libro. Bakit nga ba siya pumunta dito? Hindi ko get, salita ni Mino. Bigla naman may nagsalita at tinawag si Jun na patingin naman silang lahat sa nagsalita. Pinakita naman ang ating bida na nakatayo at dala niya ang kanyang bike. Pahiram muna ng helmet mo, salita ng ating bida. Pinakita naman na suot na ng ating bida ang helmet na hiniram niya kay Jun. Inalis na din niya ang kanyang salamin. Hawakan mo muna tong salamin ko, salita ni Jay. Palagi mong hinuhubad ang salamin mo kapag sumasakay, nakakakita ka ba ng maayos, salita ni Mino. Nagdudula sila pababa kapag nagpapawis ako. At malabo ang malapit sa akin, kaya okay lang sa akin makakita ng mga bagay sa malayo, salita ni Jay. Tumalikod na ang ating bida para pumunta na sa starting line. Good luck, Jay. Go, galingan mo, nerd. Hay, anong pumasok sa kanya, bigla pagtataka ni Mino. Hindi ako sigurado, baka bigla na lang siyang na-inspire habang nagbabasa, salita ni Dom. Pero hindi ka ba nakakaramdam ng seguridad na lalaban si Jay para sa atin, salita ni Shelly. Totoo yon, baka nga mas beast siya kesa sa kay Monster 13, salita ni Mino. Ano talaga? Ganyan siya kagaling, salita ni Dom. Kayo ni Vinny ay hindi pa nakakita kay Jay sa isang karera, ano, salita ni Mino. Nakita ko lang siya na nagbibisikleto lang ng konti at nag-aaral, salita ni Dom. Sige, malalaman mo rin agad kung ano ang ibig kong sabihin, salita ni Mino. Sige, magsisimula na ang huling round ng mga preliminaries. Una, sasabihin ko sa iyo ng maiksi tungkol sa kurso para sa ikalawang round. Ang unang round ay isang sprinting course na tumatakbo sa lungsod. Habang ang ikalawang round ay isang corner race sa 100 bundok.
Maraming mga kurbada at ang kurso ay isang pababang daan na may katamtamang ikiling sa pagitan ng 5 at 10 degree. Dahil sa bulubunduking rehiyon, marami ang buhangin at alikabok sa daan na nagiging sanhi ng madulas at madaling kapitan ng aksidente kaya dapat mag-ingat ang mga rider. Simple lang ang mga rules. Ang una at ikalawang round ay parehong time attack race na may kabuoang pinagsamang limitasyon sa oras na 10 minuto. Halimbawa, kung ang pinuno ng koponan ay natapos ang unang round sa 4 na minuto at 7 segundo. Ang pinuno ng koponan sa ikalawang round ay nagpapatuloy sa pagsakay sa oras ng pagsisimula na 4 na minuto at 7 segundo mula sa unang round. Unang round, kinatawan ng koponan, 4 na minuto at 7 segundo. Ikalawang round, kinatawan ng koponan, 5 minuto at 53 segundo. Karaniwan, ang natitirang oras mula sa 10 minuto matapos ibawas ang oras mula sa unang round ay nagiging limitasyon sa oras para sa pinuno ng koponan sa ikalawang round. Kung mas mabilis matapos ng isang koponan sa unang round, mas maraming oras ang mayroon sila para sa ikalawang round. Kaya ito ay isang misyon ng pag-atake ng koponan na nagpatuloy mula sa mga resulta ng unang round ng mga preliminaries. Sa antas ng kahirapan sa ikalawang round, sa tingin ko marami sa mga rider ang magtatapos na nadidisqualify dito. Ano sa tingin mo, Ginoong Yungsok? Talagang abala ako sa deadline ng aking comics na paparating kaya sasabihin ko sa iyo mamaya. Talagang mapapag-alitan ako sa kung paano nagiging resulta ng mga bagay sa linggong ito. Anong pinagsasabi nito? Lumipat naman ang eksena kay Dom na umiiyak. Jay, pasensya na. Ako ay isang kakilakilabot na kaibigan, nararapat akong mamatay. Magiging mas madali sana para sa kanya kung ako ay natapos ng kaunti lang ng mas maaga sa unang round, paano kung hindi makapasok ang ating koponan dahil sa akin salita ni Dom. Hoy, buhay naman dirigma, huwag masyadong mag-alala. Ginagarantiya ko na matatapos si Jay sa loob ng wala pang 4 na minuto salita ni Mino. Naiwan sa ating koponan ang 4 na minuto at 30 segundo sa oras. Nasa disadvantage tayo kumpara sa ibang koponan pero si Jay yan salita ni Jun. Pinakita naman ang ating bida na kalmado lang at walang problema. Tinignan naman niya ang suit niya na timer. Tulad ng ipinaliwanag ko dati, ang limit sa oras para sa bawat koponan ay sinusukat gamit ang bracelet na ito. Kapag lumagpas ka sa limit sa oras, magkakaroon ng tunog ng beep at agad kang madi-disqualify. Kaya siguraduhin mong matapos ka sa loob ng oras sa iyong bracelet. Bueno, nais ko sa inyong lahat ang isang ligtas na paglalakbay. Napabuntong hininga naman ang ating bida. Nagkaroon na pala ng banggaan salita ng mga tao. Pinakita naman sa screen ang mga naglaban. Rider 20, mukhang nadulas siya sa gilid ng kalsada sa Zone A. Na-disqualify si Rider 17, nabigo siyang matapos sa loob ng ibinigay na oras. Buweset naman nakakainis salita ng rider na naubusan ng oras. Pinakita naman sa screen ang mga susunod na maglalaban-laban. Maraming koponan ang nabigo sa ikalawang round kaysa sa inaasahan ko. Si Jay, sa tingin ko siya ang lalaban bilang kinatawan para sa ikalawang round. Good luck Jay salita ni Mia. Sana okay lang si Band-Aid, mukhang masama ang pinsalang natamo niya salita ni Yuna. Yuna, kung ganoon kalaki ang pag-aalala mo kay Dom, gusto mo bang bisitahin siya pagkatapos ng klase salita ni Mia? Nasisiraan ka na ba? Bakit ba ako mag-aalala tungkol sa kanya? Naiinis lang ako nang makita ko siyang sumakay na parang tanga na may dugo sa buong ulo niya salita ni Yuna. Pinakita naman ng maigi si Jay sa TV at dahil doon nakilala siya ng mga estudyante. Oy, hindi ba siya dati yung pangulo ng mga mag-aaral sa ating paaralan? Tama ka nga, pinaalis siya pagkatapos niyang makasali sa labanan ng mga grupo kasama ang ibang paaralan. Anong ginagawa niya roon? Akala ko ba desk lang niya ang pinagkakaabalahan niya at ang pag-aaral? Hindi ko pa siya nakikita na gumagawa ng anumang pisikal na aktibidad dati, hindi ba niya lang sinalihan ang kompetisyon para makaiwas sa klase? Matalinong hayop, naiinggit ako. Sana sumali rin ako para makaiwas sa paaralan salita ng mga estudyante. Pinakita naman ang gumagaya kay Jay na nalilito na sa mga nangyayari. Bigla naman may pumasok na guro. Patayin mo nga ang TV na iyan. Matagal na nang tumunog ang bell, bakit kayo nag-iingay at hindi naghahanda para sa klase ko salita ng guro? Sir, ito ay isang talagang mahalagang sandali.
May mga bata mula sa ating paaralan na nasa huling round ng mga preliminaries. Salita ng manyak na bata. Anong preliminaries? Ano pinagsasabi mo sapat na iyan? Tumahimik ka at maupo. Anong kalokohan ito tungkol sa preliminaries? Ang mga estudyante ay dapat nag-aaral sabay tingin ng panot sa TV. Ang 7 kalahok ng bawat grupo ay maghanda na. Bumalik na ang eksena sa mga maglalaban. Sobrang init, gusto ko na lang matapos ito para makapunta na ako at makainom ng beer kasama ang mga babaeng kaibigan ko. Hindi ko sasayangin ang oras na ibinigay sa akin ni Diego. Tara na, aking dakilang kasamang mobile suit. Ha, ikaw ang kinatawan ng iyong koponan para sa round na ito. Salita ng ongas. Habang ang ating bida ay tahimik lang. Narinig ko finals week na para sa mga high school, dapat nagbabasa ka o ano, dapat maganda ang score mo sa test hahaha. Anyway, huwag kang masaktan sa pagtatangka na mabawi ang atraso ng iyong kasama na nahuli sa unang round. Magkaroon ka na lang ng magandang pagbibisikleta at saka umuwi na kasama ang mga barkada mo. Sinasabi ko lang ito dahil nag-aalala ako sa iyo. Salita ng ongas. Habang ang ating bida tahimik lang at di niya pinapansin ang maingay na ongas. Sisimulan na sa loob ng 5 segundo. Pakiusap pumunta sa panimulang posisyon. Himawakan na ng ating bida ang hawakan ng bike niya ng mahigpit. At tumunog na ang bracelet ng ating bida at ito na ang hudyat na nagsimula na ang laban. At di nagpahuli ang ating bida at agad nitong binilisan ang pagpadyak ng kanyang bike. Ang 7 kalahok ng team race ay nagsimula na. Pinakita naman ang mayabang kanina na nag-accelerate din. Ang mga magaan na bisikleta ay ang pinakamaganda para sa isang magandang simula. Hihihi. Salita ng hambog. Nanguna sa isang iglap ang Riders 10 at 65. Nagulat naman ang hambog sa pagsulpat ng dalawa. Pinakita naman ang ating bida na kalmado lang. Nahuhuli si Rider 55 mula sa simula. Lumiko naman ang ating bida. Nasa unahan sina Rider 10, 65, at 41 para sa unang bahagi ng karera. Pinakita naman si Dom na nagdadasal pa. Halika Dod, pakibilasan lang. Nakakadurog ito ng ulo. June, hindi ba't parang nagpapabagal si Jay ng husto? Salita ni Dom. Hindi, ang round na ito ay hindi isang all-out na sprint tulad ng una. Ang kurso para sa round na ito ay maraming liko at hindi pantay ang lupa kaya't mataas ang tsansa ng pagbagsak kung mag-over pedal ka. Ang mas mabilis na pagbibisikleta ay hindi kinakailangang nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa kurso na ito. Salita ni June. Tayako ay punong-puno ang kanyang ulo ng mga pag-iisip ngayon. Kung gusto niyang matapos sa loob ng wala pang 4 na minuto at 30 segundo, kailangan niyang sumakay sa unang pwesto ng grupong ito upang magkaroon ng pagkakataon. Salita ni Mino. Kung magpapabilis siya dahil sa limit ng oras, babagsak siya, ngunit kung magpapabagal siya, madidisqualify siya dahil lalampas siya sa oras. Puto, kung gayon ano ang magagawa niya, ito ay ganap na kasalanan ko kung ako ay pumasok ng mas mabilis. Salita ni Dom. Hoy, huwag mong sisihin ang sarili mo ng sobra, magaling ka rin naman. Salita ni Mino. Pinakita naman ang ating bida na patuloy lang sa pagpadyak ng maingat at kalmado na parang alam niya ang kanyang ginagawa. Ang rider na si 10 mula sa Tarantula Crew ay naunahan ang rider na 65 mula sa Manga Crew at nakikipagkarera sa unahan. Bakit hindi nila ipinapakita ang dating pangulo ng mga mag-aaral? Sa palagay ko ay nagkamali siya, malamang hindi siya pinapakita dahil napakalayo na niya sa likod. Si Jay ay talagang magaling na rider, di ba? Ngunit mukhang medyo malayo siya sa likod. Salita ni Yuna. Huwag kang mag-alala, sigurado akong maaabutan niya agad. Salita ni Mia. Nakita mo na ba si Jay na seryosong sumasakay ng kanyang bisikleta? Well, hindi ko pa siya nakita sa isang karera. Pero nakita ko siya na sumasakay ng bisikleta niya papunta sa paaralan tuwing umaga. Mukhang masaya siya kapag sumasakay siya ng bisikleta niya. Mas masaya siya sa pagsasakay ng bisikleta kaysa kaninuman, kaya sigurado akong magiging maayos siya sa karerang ito. Salita ni Mia. Pinakita naman ang oras ni Jay na unti-unti na nababawasan. Pinakita naman na may rider sa kanyang unahan. Napansin naman ito ng loko, kabigla siya bumilis. Buwes at panibagong kurbada na naman. Hinawakan na ng loko ang kanyang preno. Sa may biglang pagliko, nilagpasan na ni Jay ang kanyang kalaban. Pabilis siya ng pabilis sa isang kanto. May kurbada na naman at nilagpasan na ni Jay ang isa pang kalaban.
Nagkatitigan naman sila ng mabilis. Ang rider na 55, nalagpasan niya ang rider na 38 sa isang kanto at naglunsad ng atake. Bigla naman lumipat saglit ang eksena sa mga nagsigawan na estudyante. Ganyan, nice. Ituloy mo lang yan, salita ng panot na guro. Sir, akala ko po ba may klase tayo? Wala akong makita, salita ng isa. Wow, ano ba yun? Ang galing niya. Pinakita naman ang gumagaya sa ating bida na nalilito pa din. Bumalik na ang eksena sa ating bida. Pinakita naman na bumibilis ang ating bida. Ang paghunt ay nagsimula na, salita ni Mino. Pinakita naman ang isang rider. Bigla naman ito nilagpasan ng ating bida sa napakabilis na galaw. Kitang-kita ang kalamangan ng ating bida sa mga pagliko na daanan. Nalagpasan na niya ang isa pang rider. At bigla na nagskiding ang ating bida. Pinakita naman na nagpapawis na ang ating bida. Anong nangyayari? Nalagpasan ng rider 55 ang tatlong rider agad at nakikipag-unahan na ngayon. Pinakita naman si Dom na parang nagulat. Anong ginagawa niya? Nagdi-drifting ba siya? Nakita ko lang yan dati sa mga karera ng kotse. Tama ka nga, nagulat din ako noong una kong nakita si Jay na ginamit niya yung teknik sa isang kanto, salita ni Jun. Napatingin naman sa kanya si Dom. Ang mga fixed gear bike ay parang mga kabayong pangkarera, lalo na't sinanay para tumakbo ng diretso sa isang track ng karera. May mga limitasyon sila sa mga kurso na may matutulis na liko. Ang pangunahing dahilan ay ang mga fixed gear ay nangangailangan ng patuloy na pagpedal. Kung masyado kang tabangi sa isang gilid sa isang kanto, mataas ang panganib na ang crank arm ay maaaring tumama sa lupa at matamba ang bike. Dagdag pa rito, ang frame ng bike ni Jay ay gawa sa chromium na may panghihimasok mula sa mga pedal, na hindi nagpapahintulot sa kanya na i-turn ang handlebar sa malawak na anggulo, kaya tanging ang sentro ng gravity niya ang nagagamit sa pagliko. Ibig sabihin, ang pinakaligtas at pinakapangunahing paraan ay pabagalin ang bilis ng todo sa mga kanto at lumiko gamit ang sentro ng gravity. Pero hindi binabawasan ni Jay ang bilis niya sa mga kanto at sa halip ay ginagamit niya ang rear brake at sentro ng gravity para mag-drift sa mga ito, pagpapaliwanag ni Jun. Ang hot ni Jay kapag nagbibisiklete, salita ni Shelly. Sa pag-iisip ko, noong nakita ko siya sa mga karera, parang gusto niya mag-ride sa red zone kung saan madali lang siyang makakabangga. Salita ni Mino. Ang red zone, salita ni Vinny na nakabungis-ngis. Ang unang grupo ay papasok na ngayon sa zone B. Pinakita naman nakadaan na ang dalawang nag-uunahan. At sinusundan naman sila ng isang ongas. Ang babaeng iyon at ang Gundam Freak ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Bigla naman sumulpat ang ating bida sa gilid ng ongas. Bigla naman nagulat ang ongas at nilagpasan siya ng ating bida. Gago, kailan pa nakahabol ang nerd na yon, bigla nang gigil ang ongas. Nakasunod pa rin siya sa likod ko, salita ng babae. Huwag sumuko. Mobile suit, salita ng otako. Nagulat naman ang dalawa dahil may nauna na sa kanila na dalawang rider. Pinakita naman ang daan na paliko. Isang matalim na liko, salita ng otako. Pinakita naman ang ating bida na mas lalo pang binilisan. Ha! Ang mga loko, nagpapabilis sa isang liko, baliw sila. Sinusubukan nilang patayin ang kanilang mga sarili, salita ng babae. Yemera, ang laban na ito ay Moya Merende, salita ng otako, nagsalita pa ng kunting Japanese language. Pinakita naman ang ongas na labis na asar sa ating bida. Pinakita naman ang ating bida na mukhang gagawa na naman ng moves niya. Pinakita naman na nagskiding ang ating bida sa kaliwa. At pagkatapos nung malapit na lumiko, nagskiding pa ulit siya ng pakanan. Pinakita naman ang babae at ang otako na labis ang pagkagulat sa ginawa ni Jay. Pati ang mayabang na ongas, nanlaki na ang kanyang mga mata at napanganga dahil sa ating bida. Pinakita naman na tagumpay ang ginawang teknik ng ating bida. Ang mga estudyante naman ay natahimik dahil kita nila mismo sa TV ang malupet na galawan ng ating bida. Bigla na lang nalaglag ang isang cellphone sa lupa. Yan ang galaw mula sa initial D na ginamit ng racer na si Keiichi Tsuchiya. Ang inertia drift, salita ng estudyante na parang nakakita ng multo. Pinakita naman ang ating bida na tuluyan ng nakalayo sa kanyang mga kalaban. Habang ang isang ongas naman ay tuloy sa pagbulusok sa may kanto. At agad naman niya hinawakan ang preno para ito'y huminto. Huminto ka, sinabi ko, hinto, salita ng ongas na kinakabahan na. Tuluyan na nga tumama ang kanyang gulong sa semento.
At pinakita naman na humiwalay na siya sa kanyang bike. Habang ang babae at ang otako ay tuloy lang ang laban. Anong nangyayari? Nabigo ang rider na numero 41 na kontrolin ang kanyang bilis sa liko at bumangga salita ng announcer.